Hey guys! So, in this video, ay gusto ko lang mag-share, gusto ko lang magkwento-kwento, ayan, about sa Mystery Crush. Ayan. In these past days, ay nagkautang ulit ako, ayan. So, utang ulit ako sa Mystery Crush kasi nga medyo mahigpit ang ating pangailangan. And for today's video, aking i-share kasi nga na-overdue po tayo sa utang application na ito. Before we go on guys, sa mga hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe na, i-hit ang bell button para ma-update kayo sa upcoming videos and tutorials. Alright, welcome back nga sa ating channel. For today's video, aking i-share guys ang aking experience, personal experience guys, kay Mr. Crush ngayong 2025. So, ayun na nga, nasabi ko na umutang ulit po tayo, ayan. And, sa kasamang palad, ayan, ay na-overdue po tayo sa kadahilan ng talagang wala po tayong budget. Ayan, so andyan si screenshot guys. Papakita ko na lang sa inyo na tayo po ay overdue sa dumudugo ang application ni Mr. Crush. Ayan. So, we are due date or na-due po tayo ng isang araw lang. Ayan. And kwento ko lang guys na umutang po ako sa kanila and may history na ako sa kanila. Pero, last year is na-overdue po tayo 2 times. Mr. Crush po pala is pag 3 times ka pong na-overdue ay hindi ka na po makakautang. Ayan, yun po ang experience ko last year. And after maybe 6 months, ayan, is naging okay na naman yung ating credit standing sa kanila na pwede na tayong umutang, ayan. So, hindi ko expect na nung nag-try ako ngayon, lately, is approve ulit ang aking loan sa kanila. Kasi nung nakapagbayad na ako that time, nung pangatlo ko ng due date, nakapagbayad na ako, hindi ko na ako makapag-loan, ayan. Puro reject na po siya. So, kung meron yung screenshot guys, papakita ko na lang dyan na puro reject po siya. So, hindi ko na yan inasahan. So, ngayon nag-try muli ako. And then, nung yun na nga. At, nag-overdue ulit tayo. Ayan. And then, aking experience guys, noon is, as in 3 days, ganyan, is, dire-diretso na yung tawag, kung kailan ka magbabayad, ganyan. And even text messages. And ngayon guys is medyo nag-lessen na. So siguro kasi nga medyo stricto na or medyo nagiging trend na yung online applications na may mga harassment, ganyan. So ngayon is hindi na siya nagaganon. So meron siguro ako na-receive lang na 2 call and walang text. So nung due date ko na is, nung day ng due date ko is diretso na yung text message. Doon na po yung as in talaga na sa isang oras is parang 5 na text or basta dire-diretso guys na nagre-remind sila kung magbabayad ako. Iba-ibang number mga kaibigan. Yung mga nagme-message. Ayan. So, ayun na nga, dined mo ko na lang kasi nga wala akong pambayad and sabi ko na antayin ko na lang, after 3 days naman is sigurado naman na meron akong pera, ganyan, na pambayad kahit mo overdue po tayo. Pero yun na nga at hindi po sila titigil na mag-text sa'yo at magtawag. And yun po yung ayaw ko namang mangyari kasi nga nakaka-stress siya na kahit nanonood ka lang or nag-scroll ka lang ay nagpa-pop up yung mga text message nila na nagpapaalala. Though wala nang pong harassment tulad ng iba na ipapapulis ka, ipapabarangay ka, whatever. Yun po talaga is reminder lang talaga. Yun nga, ang pagkakaiba is dire-diretso lang siya. Meron pa yung in 5 minutes is ang magkakaibang number na 5 message ang mare-receive mo. So, papakita ko na lang sa inyo guys yung mga screenshot guys na sobrang dami po talaga. So, yun po ang iniiwasan ko talaga kasi nakaka-stress. And one thing more guys is yung hindi ko po nilagay na contact reference is na message po nila and ang content niya guys is nilagay ko daw as contact references. Pero hindi ko naman po sila nilagay. Ayan. So, yun po yung masakit sa akin and ayaw ko talaga
Kasi syempre nakakahiya, di ba, na malalaman nila na umutang ako, ganyan. Syempre nakakahiya ang utang, no? So, yun guys. And ang isa pa doon is syempre hindi ko nilagay. Baka sabihin nila na bakit ko sila nilalagay as references na walang pahintulot, whatever, ganyan. So, back to the application. Ayan. Sabi dito, overdue for 1 day. Ayan. And, madali lang ang po magbayad. Ayan, sa kanila. Kasi magbibigay sila ng OTP. So, upon clicking yung make repayment, ayan, is, meron na dito yung agad-agad na mapapakita na kung saan po tayo magbayad. Ayan. Kita nyo pala guys na sa screenshot guys, ayan, is, meron silang penalty na nilagay dito. In 1 day guys, yun ha, 27.50. Ayan. And late payment, 27.50. So, yun po yung dahilan kung bakit gusto ko sanang kahit late ako magbayad in just 3 days. Kasi nga, magbabayad naman po ako, may inaantay ng pera. But then, yun na nga, at hindi ko kinakayanan yung mga messages na dire-diretso. Parang bala siya ng ganun. So, ang principal nito pala is 2,750. Ayan, and meron siyang interest ng 577. That is only in 15 days, guys. So, nasa inyo kung gusto nyong subukan si Mr. Cash. Ayan, so 2,715 principal, interest niya is 577, and yung penalty nga niya na more than 50 pesos or 60. Ayan. So, ayun guys, at nabayaran ko naman siya agad-agad. Hindi naman nagpalya yung system. And, nakaka-stress po talaga ang overdue ng mga utangan online. Ayan. And, mas maigi na kung talagang hindi po natin kailangan masyado na meron pa tayong alternative na pangangailangan or alternative na pagkukuhanan is yun na lang po muna. Kasi nga, nakaka-stress yung mga messages. Kasi parang systematized na siya na send, kanan. So, iba't ibang agent, iba't ibang tao yung nagsisend sa'yo. Talagang hindi ka titigilan kahit i-block mo yung number. May nakasusunod pa. So, yun po ang aking karanasan, guys. Ayan, na ma-overdue ngayong 2025. Ayan, and ang masasabi ko lang ay wag po tayong basta-basta umutang kung hindi po natin kayang bayaran hindi po natin kayang bayaran sa due date niya kasi nga bonggang-bongga yung mga agent, masisipag silang kumota, ganyan. So, ang tip ko lang na isa, ayan, is kung meron man tayong pagkukuhanan ng pambayad, ay bayaran na lang po natin. Kahit hindi po siya due date, ayan, para sa ganun is maiwasan po natin mga ganung mga bagay. Ayan. And, ayun, sa mga gusto ding umutang, hindi ako napopromote, pero sa mga gustong umutang is, meron naman po ako mga video tungkol kay Mr. Cash. And, ang kailangan lang po natin dito is active na phone number and ID. And, pwede siyang ma-download sa Google Play Store. Ayan. So, ayun na nga. So, that's it. My experience. Shinare ko lang sa inyo kasi, syempre, para malaman din ng mga iba. Ayan. So, sana nakatulong ang video ito. Ayan. And, wala naman po ako na-receive na harassment. Though, nasa inyo guys kung considered as harassment ba yung as in na sunod-sunod na text message. Ayan. Ayan, thank you for watching and sana nga ay nakatulong ang video ito. See you on my next one. Bye!